Huwag dito maglangay because of time. At ang atuan na Biblia in the book of Luke. At ang itagayan itong lesson ng buntag at ang human. As taas siya nga lesson. 5 points to. Pero ang ito ang tulo. Nahalay duha. Pero try na ko i-pasay. Try na ko ibalik. Try na ko i-review. Kung sa atong tunan ganyan. But you'll just go to your Bible this afternoon. If you are there. Luke chapter 12 verse 42 down to verse number 48. Lucas kapitulo 12 versikulo 42 o 48. So as I said, if you are in church, importante jud kayo nga naa kay Bible, kay ang Bible mo na ito ang ginatun-an. So ang uban ko wala man sila nagadala og Biblia, but kita as a Baptist, wala tay final na authority ang Bible lang yun. Mga taga-tuluan at ang ginatagaan og emphasize every time nga nakasimbahan. Na wala kasimbahan para sa tradition. Wala kasimbahan para maka-apply ka kung sa imong opinion sa Bible, bata kasimbahan tungod kay para sa pulong sa Ginoo. Amen? So if you are there, please stand. And then if you are in the book of Luke chapter 12 verse 42 down to 48, say amen kung naana. Okay, basahon ka responsibly. Mauna mabasa ang babae, balos ang lalaki, babae, lalaki, lalaki. And then verse 48 sabay o basa tanan. Okay, unang babae, ladies first. Verse 42 in the book of Luke, chapter 12, very start, begin. And the Lord said, who is the people in my wise steward, who is Lord to make ruler over his household, to give them their portion of eating and business. Verse 43, lalaki. Blessed is the servant when his Lord cometh shall find so doing. Verse 44, babae na po. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath. But and if that servant say in his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maidens, and to eat and drink, and to be drunken. Verse 46, babae. The Lord of that servant will come in the day when he looketh not for him, and at the hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion in the land of labor. 47. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Verse 48, and I start, begin. But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whosoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. Next, so mark this, the last phrase of verse 48. And of him shall be much required. I don't know. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him they will ask the more. Let's pray, Lord, once again. Thank you for this afternoon. Salamat, Lord, sa katag-usa. Thank you, Lord, for allowing us to gather together, Lord. Pinaagi sa inyong tulong. Tuloy Lord, to be a good steward. Help us, O God, to be faithful. First words, among mga kasuhanong kinabuhi, Lord. Tabangin mi, Lord God, na maging faithful, O God, in every area of our Christian life. Ug mahimo mi, Lord God, na faithful na steward, na piniyalan, Lord God, dara sa imong gitawag na mga kaptangan, na naa sa amuha. Lord, as I said, help us, O God, to be understand whatever kung unsa imong ipaabot na namo karon. Help us to be humble. Help us, O God, to be a blessing to other people. Lord, I pray, kung naa may mga sala, Lord, mga butang, mga makababag, Lord, makahinder, makahatag og dili maayong kadaugan sa paminaw sa imong we ask forgiveness, O God. Thank you, Lord God, sa imong balaang nga dugo, Lord, na matanggal ang mga sala, Lord, na may makababag sa pagtuon sa imong pulong karon nga gabi, Lord. Dabangi ko as I preach, Holy Spirit of God, you be with your people, Lord. Touch their hearts and their mind. Kung naaman, Lord God, na dapat ang mga buhaton, tabangi din, Lord, to be considered to be a serious people, servant, Lord, diya sa imong gitawag na among gitawag kasuhanong kinabuhi. Lord, once again, among ginabalik ng dog himaya sa imong ngalan. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. And so always remember, please be seated. Salamat kayo. Now, kanina, we're talking about this kind of verse in 1 Corinthians 4:2, that moreover it is required in the stewards that a man be found faithful. Now, Mark is on, moreover it is required. As I mentioned, so required, ibig sabihin, kailangan din mong buhaton, kailangan din mong tagaan ng importansya, that ang usa ka steward. What is the word stewards? Piniyalan. Remember, the Bible says is, in the book of Psalms 24:1, the earth is the Lord.
Wala usahay, kung usa may naasin mo karon, di pati angay panghambog ana kadili man na imo. Kana imong talent, kaya yung pagka-bright, kaya imong wisdom, kanang unsa ana sa mga everything na sa imo, so always wala kay panghambog ana. Usa yang usa ka tawo bugiyo ay tungod kay naay naabot, naay provision, naay tawag na ay sa balik na magkaroon ka kanang anindot kayo nga trabaho, ay na sa balik na magkaroon ka nindot kayo nga successful sa imong kinabuhi. But I'm telling you, so sometimes if we focus the things of this world, mawala yung focus sa Ginoo. That's why in this kind of bulan, in atong tawag na stewardship fund, we try to understand, we try to emphasize nga ang tanang butang na naa sa imuha, dili na imo iya na sa Dios. O dili ka mahimong grateful nga steward, kung di mo masabtan nga ang tanang butang iya na sa Dios. Kaya usahay ang kinabuhi sa Kristohanon, mag-focus mo sa butang na naa nimo, instead sa Ginoo nga naghatag anak. O di na balikan yan, di lang kamuha na, even me, pastors, even all the people in this place sa Malapatan, always remember, but God knows everything na nasa tuwa. Kaya sometimes, atong ginamuna ang mga butang more than sa Ginoo, o kusay, mas faithful pa ka sa imong gitawag ka mga butang sa talibon more than sa Ginoo. Usahay, mas faithful pa ka sa imong gitawag na cellphone more than sa imong Bible. Usahay, mas faithful pa ka sa imong gitawag na barkada more than sa imong gitawag na Diyos. Usahay, mas faithful pa ka sa mga butang ni kalibutan. That's why God says in the book of 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required, ikaw at kung luwas na, nakabaton kang Kristo, required ka sa Diyos na maging faithful diya sa iyahan. Always remember, we are a steward. Tagaan na kagamay nga example sa gitawag na steward, doon na butang magiging steward. Now, if you know ka ng gitawag na manager, ako ay managing duwang katidahan before ito katrabaho ko manager ko. Pero maski kung saan ako kamaayon pagka-manager, wala yung mahimo sa akong mga produktong ibaligya, akong ginabuhos tindahan, dili yun na ako, kaya naman na ako'y amo. Ibig sabihin, kipiyanan na ko niya, itugyan na ko niya, nga ikaw magmanis ani, ikaw bahala ani, tarunga o dala, yun naman, para na i-blessing. Na mahilag so, all of us, as a believers, Christians, igo at kipiyanan sa Diyos. O ang gusto Ginoo igsoon kung unsay gipiyan sa imuha, kung unsay gibilin sa imuha, gusto niya ka mahimo ka faithful diya ano man. Kay kung faithful ka igsoon, there's a blessing. Sa diha igsoon nga nagbalitsay ko sa among tindahan, I try to follow God, mahadlok ko bumuhat ko kautan. Even gani nga ang tip nga para sa mo, usay ako pang ginarimit sa among boss, gusto nila mo nga mapakita nga faithful sa among gitawag na trabahuan. Before, remember this. Na manager ko, nakawa kung saan naman yung Ginoo sa akong kinatuya, nahimo kong manager na wala mo kong eskwela o college. In fact, tama na kong 4th year. Nagalit kong 4th year, nalikamot kong eskwela o testa o ta. Gusto na ko mahimong mekaniko. Problema kay namay problema sa testa, kay namay entrance exam. Niala ko sa di pantay sir, pwede ko mag-exit para di ko mag-entrance. Para mag-eskwela, nagdito ko. Na-entrance exam, the problem sa entrance exam, lusot ka ayaw, wala ko usap pag-answer. Kaya naman, gitry nila gitel sa mamuang mind, and then wala ko pa sa iksoon sa entrance exam, wala ko ka-school of college. But remember, sa diya, ikso na narbaho ko sa among gitawag na boss, pag narbaho na ikso naging faithful ko sa gagmay butang, o kada iksoon, kitabangan mo sa Diyos, how to be faithful, na hinahina iksoon, wala na mas akong kinatuhi, naabot ko sa punto nga nahimong manager, gawa mo ko na-school of manager. Di lang ko manager sa among tindahan, ako pa ang HR, ako pa ang cashier, ako pa ang installer, ako pa ang gabangin sa mga trabahante. O, nasa Lord Bobby, muna ang inyong taon. Tanan nga dagan sa tindahan, ako ang nagdala. Ano man, dili kay maayo ko igsoon, dili kay tungod, eskwela o college, but tungod na sa Ginoo. Amen? That's why anak ko sa Kayla, don't seek to be great, seek to be faithful. Kaya ano man, kung faithful ka sa gamay nga butang, ay, believe ang Ginoo, muhatag og ang butang nimo. No, ginungat, pero nahimo ko manager, faithful na ko sa trabaho. Wala ko nang upit, wala ko nang awad, dili. Odo, dagan jud kay tawaton dito. Pili mo baligya o butang nga dili mo i-remit, dili kayo na, dili mo kitaan, wala nang boss ito. Pero faithful na igso. Now, sa itong dibasa kanina, mo na igso ng parable, kung sa direction na gitawag na parable of the stewards of his servant and his servant. Na gitawag so na steward dili, gibilan sa panimalay, unya na gitawag na servant. Okay, verse number 42. Sa Biblia. And the Lord said, who then is that faithful and wise steward
whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion to meat and due season. Verse number 43. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Nakamingaw, Igsoon. Yan ang Biblia, pulahan, blessed, ang usa ka servant, nga nagapadayon trabaho maski wala ang amo. Amen. Now, sa una, before, katrabaho ko sa among tindahan, sa among tawag ka shop, maski wala among amo, katrabaho, jud ko. Kaya always, hinapot sa akong unawa, sa akong amo, anak akong amo, sige lang. Wala man ko sa tindahan, wala man ko sa inyong tawag, kapag manarbaho, o remember, kaning negosyo, dili niya kuha, iilan ni sa Diyos. Amen. Maski ang among amo dihay, piniyalan na ko diya sa siyang negosyo. Iya ko na realize nga ang negosyo, dili na ito iya ha, ang negosyo na iya sa Ginoo. So karon kami ang mga servant, ang mga trabahante, ang among ginabatay dili lang among amo, mas nahadlok mi sa among pinaka-the-best nga amo, mao ang Ginoo. Kaya naman, wala mi matago sa Dios. From time to time, pwede kayo i-reveal kung mga atik kami, pwede i-reveal. Kung mga atik, kung nakaman may buhatong dili maaari sa customer, pwede kayo i-reveal sa Ginoo kaya naman. Dili man ang tao ang amo, kung dili ang Dios man. Now remember 6 now. Sa Kristohanong kinabuhi, ang imong gitawag nga masters, wala ilain kung dili ang Ginoo. Mauna, kung masing unsag kayo tago din yung sala nimo, i-reveal din sa Dios. Now remember, Ikson, from time to time, kung mahimo tag sala, sayon na dyan kayo na. Kung maghimo tag mga butang na dili malipay ang Ginoo, sayon na kayo na puhaton. Pero sa pagtawag, Kristohan ng Ikson, ang pinakalisod kayo magpuhatag para sa Ginoo. Kaya naman, nasanay ka eh. Kung unsa atong kinaiya before, kung unsa itong binhalog before, magbuhat ako sala, nalipay ka sa sala, and then kayo nausap, tungod kay, kung sa Ginoo, mag-faithful ka sa iya. So remember, Ikson, verse number 44, nakawa diya. Ang usa ka servant rin, ingon sa diya, nagtatrabaho siya, maski wala iyang boss. Verse 44, of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he had. Gitagaan siya katungod, kung mahimo siya nga ruler sa tanan niya nga mga naasa iya. Verse 45, but and if the servant say in his heart, my Lord delayed his coming, and shall begin to beat the men servant and maidens, and to eat and drink, and to be drunken. Now, doon ang so, naitawag ka sa iyang, sa biggest side, faithful siya sa gamay, faithful siya sa tawag, kabilin sa iya, sa iyang tawag nga masters, and so, the second point, iyang ginahuna nga madelay, dugay mo mabalik ang Ginoo, mag-alos ka, lipa siya. Okay, inong-inom, kaon ta, maglingaw-lingaw sa enjoy sa ta. Murag Pasko ka karon ba? Wala ko bitaw rapture pastor. Wala bitaw, bata bitaw ko dito ko matay, naglingaw-lingaw sa ko pastor. Sud ka sa rapture ka ng bisyo. Sana bisyo ako sa buhaton kay gusto ko maglingaw-lingaw. Now, may nagson, calling the boy so the verse number 14 salawa. The Lord of the servant will come in the day when he look not for him, and at the hour when he is not aware, and will cut him in asunder, and will appoint him as a portion of believers. Verse 47, and that servant will slew his Lord well, and prepare not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Verse 48, but he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. Nasumpay, so verse 48, for unto whosoever much is given, of him shall be much required. Now, iksoon sa Kristohan ng kailangan na siya. The more na nagdagaan ng responsibility, iksoon, the more po tama, gina-required sa Diyos. Before sa una, member naman ka, sumasimba naman ka. But the more nagdagaan ka sa Ginoo responsibility, then the more na ma-force to required. Now remember, it is required, dili ang gobyerno na required sa imuha, dili si pastor, but always remember, God will require us noong sa man, mahimot ang faithful. Nasumpay rin sa verse 48, for unto whosoever was given, of him shall be much required, and to whom men have committed much, of him they will ask the more. Now always remember, son, it is that the man be found faithful. Na makakita na sa Ginoo, son, na faithful ta, diya sa Ginoo. Number 1, ako nagkakaroon na, what God wants us to be faithful in. Sa asa man nga sa kinabuhi, maging faithful ta. Number 1, we need to be faithful in our church services. Sa panimbahon. Always remember sa simbahan, ato magkinaligsoon, dira ta matudloan, dira ta makorek,
Dira tagsuon magkaroon og rason nga mo-quit sa sala, kaya naman mo-follow sa Dios. And then number 2, in our itawag na number 2, in our witnessing, okay? Sa itong itawag na pag-witness, try to witness people, try to invite people, try to lead people to Christ, and get them saved. And in Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is power of God unto what? Salvation. Wala na ulo si Paul igsoon nga mo-witness sa uban nga tao. And you know what? Paul is a great missionary. A lot of people got saved tungod sa iya. Naa sa Philippi, naa sa Corinto, naa sa Thessalonica, naa sa Ephesus, and a lot of things so on. Many people got saved because of Paul. And last, in our giving. Naginagsoon, ato nagyan ang gitawag na giving according sa gitawag na paghatag. The Bible says, bring all the tithes. May pastor, best clear naman ko, pastor. Akong baong gamay pa man. Yes, mag-tithes na yapon ka, amen. Wala man yung ginoo nga kung gamay, imong kwarta, hindi ka mag-tithes. Wala man yung ginoo kung nakapag-kwarta, mag-tithes ka. Wala man yung ginoo nga ang tithes na parang nasa mga dato. Dili, oy, mawag na napobre ka sa mo, kaya naman, wala man kag-tithes. You wonder why nga nagatutoy lang sa mong ginawag ng finances? Kaya wala namang ginauna ang ginoo sa imong obligasyon nga imong ihatag, ibalik sa iyaha. But remember, young people, luminaw, the best time na mutuon ka about tithing, karong eskwela pa ka. Kaya kung maingon ka, pastor, mo tithes na ako, manarbaho na, di na ginamay tabo. Wala mo kaya ka eskwela pa ka. Kung kaya ka sa gamay ka imong kwarta, unsa na kaya kwarta ka na ko. As so, the tithes is for the Lord. Dili na imo, iyan na sa Dios. Ang kwarta, iyan na sa Ginoo, o wala kay imo diha. Now, ito ang abyan na book of Psalms, chapter 50. Alam lang. Before we go to the next place, the next points na pupunta. Psalms chapter 50. Verse number, Psalms 50. Please open your Bible, nakawat ng Biblia. Verse 10 down to verse number 15. Okay? Psalms 50. Verse 10 down to verse number 15. Okay? Ano na next on? Then, dito pa ako na next points. Ano buntag? Now, asa man sa imong area sa kinabuhi, kailangan ka maging faithful. Number 1, faithful atong simbahan, faithful mo witness, and then faithful mo hatag. Verse 10, kasi amen? Okay, itong pasahon sa tanan. So, go to verse 10. Ready, start, begin. For every breath of the forest is mine, and the cattle upon the 1,000 hills. I know all the fowls of the mountains, and the wild beasts of the fields are mine. Verse 12. If I were hungry, I would not tell thee, for the world is mine, and the fullness thereof. Verse 13. When I ate the flesh of bulls, or drink the blood of goats. Verse 14. Offer unto God thanksgiving, and ate the vows of the Most High. Verse 15. And call on thee in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. I told me now. Verse 10. Kaya sa Bible Lexon, ang tanang butang, tanang creature, tanang hayop, langgam man na, nagatamang man, nagalupad man, nagagapo. The Bible says, pinag-iyahan sa Diyos. Now remember, ang Ginoo ang nag-iya sa mga butang na sa kalibutan and the fullness thereof. Tanan nga nagapuno ni ini, tanan nga naa sa kalibutan, pinag-iyahan sa Ginoo. And that's why the Bible says, ingon sa diya, kung siya gutumon, di na sa kailangan manawag nimo para makaon siya kay naman, iyahan man ang tanan. Ako ano? Now remember, ano ko siya kanina, bumuhatag ka sa imong gitawag kay ikapulo, usually, dili kailangan sa Ginoo imong kwarta. Ang kailangan sa Ginoo sa imo ay sunduman ang imong gitawag na obedience. God wants us to be ang Ginoo is all gusto niya panalanginan ta, pero always remember, dili ka manalangin sa Ginoo kung dili ka mo-obey. So that's why, iya ni-explain na iksoon na ang tanang butang, iyaha, tanang naas sa kalimutan, iyaha. Ingon ka, pastor, sa ato ba dahil ka ng sigarilyo o kirin, iyaha na. Naman sa kalimutan, kung simple po kayo. Now, nag-aaral ang example. Ang kalibutan is the Bible, the world and they that dwell therein, ibuwat sa Ginoo, iya sa Ginoo, pero ang sistema sa kalibutan, dili iya sa Diyos. Mauna ang dili iya sa Ginoo. Ang mga butang maghimo niya, makita nimo ni mga nindot kayo mga kahoy, nindot kayo mga dagat, mga isda sa dagat, tanan. Every fowls in the air, even the beasts of the sea, iya tanan. But remember, the system of this world,
dili iya sa Ginoo. Kauna, ato makitaan. Unsa man pastor ang sistema sa kalibutan? Now, ang sistema sa kalibutan, ginafulfill niya ang last sa usa ka tao. Now, ang kalibutan karon igsoon, ako na naingon siya before, ang kalibutan karon igsoon, ila na nagitugtan, ila na giagrihan nga ang lalaki ipakasal sa lalaki. Ang babae ipakasal sa babae. Ang pangutana pastor, iya para sa Dios. Dili gyud kay sistema na sa kalibutan. Amen. Gusto na sa tao. Dili na gusto sa Ginoo. Remember, always remember, kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Amen? Act like a boy. Dili ka, wala ka magkikiyay, wala ka. Malaki ka o babae. Unya kung babae, kung kahanap, act like a girl. Amen? Amen. Di ba alam ko sa inyo nga, kung babae ka, ayaw yung pagsuot o kinasuot sa lalaki. Kailangan kayo. Kamu okay ra mga pantalon, kunya kami di mo okay ang pagpapaldami. Wala gid sila, okay? Kung okay man sa babae magpantalon sila, kung may suot sa lalaki ito dapat, isuot ng babae magpantalon sila. Sa ato pa okay po sa lalaki magpalda. Okay ka ba? Magpalda? Dili no? Katawanan. Oh. Kaya katawanan ng mga lalaki magpalda sa ato pa kawang babae kung pagpantalon mo katawanan pud mo. Amen. Wala lang yung consider. Kami lang iyong ibantayan. For in fact, the Bible says, Philip is uto ng sa lalaki, pang babae, lalaki, pang lalaki. Mauna, karoon parandaan, i-make sure kung lalaki ka o babae ka. Ayaw pagduwa-duwa, amen? Bakit nga ba? Kung saan ikaw master? Lalaki to babae. Di ba? Na i-make sure na ito. Well, to understand, kakabalong ka lalaki, jud ka, amen? Amen. Dili po ba siya nga lalaki ka, mainak. Sigara ko pero mga lalaki ikaw na ako ko lalaki juga pastor kung lalaki man ka. Lalaki ka pastor niya man nagainom ko. Pastor inom. Pastor duwa yung pirato pastor wala akong inom. Iso kay lalaki ko. Pastor lalaki ko naman. Nako uyab. Pastor mo uyab. Katong anak. Pastor lalaki ko pastor ang kalibutan gitry nila ikaw mga ila pag lalaki pinaagi sa mga bisyo. Abi nila kung malagyan na sila, tsuhin na katanawon, lalaki na katanawon sila. Amen. Kami wala mga bisyo, bahayot na eh. Kami wala nag-ainom. Dili ng lalaki. No, dili, kailangan ng bisyo para malalaki ka. Dili malalaki ka, lalaki, jud ka, amen? Amen. Dili mo kailangan abutang sa kalibutan para maprobi mo kung saan ka lalaki na ka, babae ka. Di na kailangan igsoon. Always remember, as I say igsoon, kuminaw, ang pulong sa Ginoo always nag-remind nato kanunay nga ang pulong sa Ginoo is nagahatag og kalaugan. Remember, the giving. Giving is very important. Anak ko sa inyo give according to your income or God will make you income according to your giving. Give your tithes. Iuli ang ikapulo. Iyan na sa Diyos. Ang 10% igsoon gamay na jud kay na. Kung nakatay 10 piso ra jud na. Kung nakatay 100 ra jud na. Kung nakatay 1,000, 1,000, 100 ra jud na. Kung nakatay Ismael, alanganin na kayo na, isang sako na siya. Kung mahimo lang 100,000, dako na kayo, Ismael na ang tithes. Pastor, ako ko rin ulit. I-ulit gapon kasi Ginoo mo na. Amen? Remember, we need to be faithful in our giving. We need to be faithful in our giving. Your commitment sa Ginoo, your mission offering, be faithful na. Kung nag-commit ka 2 pesos, ihatay ka sa Ginoo. Amen? Kung nag-commit ka 3 pesos, iuli na sa Ginoo. Kaya naman, mauna imong gi-promise sa Ginoo mag-involve ka sa mission. Not only in tithes, but also in mission. And also, sa atong tawag na other giving, o di na ito na mabinsin na lekson. The next, ito na, verse 50. Dili ang pinaka-4th point sa pagkita lekson. Na kailangan na maging faithful. Kanina, kailangan na maging faithful sa simbahan. Kailangan na maging faithful sa tawag na witnessing. Kailangan na maging faithful sa tawag na paghatag. And next is on, kailangan na maging faithful sa kanilang praise. Verse 15. Psalms 50:15. The Bible says, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Now the next point is on, Marisha. We need to be faithful in our prayer life. In our prayer. Write this on. Verse 50. Call upon me in the day of what? Trouble.
And the Bible says, in the Gloria, autoridad, I will deliver thee, and thou shalt what? Glorify me. Tabangan ka sa Ginoo, punta, unya, pagkabang si mo, ang Ginoo mahimaya, ang Diyos ang mag-glorify sa imong gitawag na kinabuhi. Now remember, it's son, prayer changes life. Amen? Now remember, prayer nagabat-o og kinabuhi. Now, susiya ang kinabuhi karon, ano mga bato? Ano kinabuhi? Wala na mag-pray. Ibig sabihin mo, galingon, wala na mag-agaag pagtagan, Lord, please change my life. Pero pagkataon kang, it's my life, dabi kayo. So, it's my life, it's my life. Not really, it's my life. Lord, change my life. Not, it's my life, amen? Remember, it's on. Prayer changes life. Nga nung naabak kay mga ugali, nga ako panawana, paano magkita ngayon sa Ginoo nga manaon na? Nang naabak kay mga batasan, nga nung naabak kay pamalikas, nang naabak kay mga butang sa mga kinabuhi, nga dili angay, dili, maayon sa Ginoo, yaman, wala mga ga-pray. Now remember, you have not because what? You ask not. Prayer is what? Asking. Nag-aampo kay Igsoon, nagapangayo ka sa Ginoo, nag-istorya ka sa Diyos, Lord, nabangin niya ani, pero usay naman sa Kristuhanon, muampo at problemado na. Kung saan ang Ginoo diyan? Spare tire? Imo lang gamiton kung flat na ka? Ano sa kinan? Diba, ang spare tire, pinakatulig sa pag-ambay ka. Pag-amay ka na nagpa-flat na. Ang usap kaligid. Now, Igsoon, ang Ginoo dili spare tire. Ang Ginoo must be the first place imong kinabuhi. Dili siya last. But the first place, remember Igsoon, prayer is changes life. There is power in prayer. Ito mo anak? There's power in prayer. All failure is failure to pray. Nganong failure imong kinabuhi? Nganong failure kasi imong gitawag Christian life? Ngano man? Iwa ba't kagampo? Failure ka sa mag-ampo. Pray without ceasing. Ampo nga walay maghunong. Now, Igsoon, kumusta ha yung mag-ampo karon ng hapon? Nagabadayon ng maghapon na, unundang na. Kaya may mo luminaw. Kung dili pa importante ang pag-ampo, dili magsakripisyo, pinababi nimo, o mamlalang nimo, maato every Friday drink, para mag-ampo. Teenagers, pamilaw, wala pa rin na-realize, wala pa rin na-appreciate, gikaginsan, maagto lang na rin para sa mag-ampo. Kaya mag-ampo, dili kang katawa mo. Ang pag-ampo, seryoso na sa Diyos. Pinaya kaya ba? O ganong sa seryoso na time, di na pa nyo ka magbinuang, di na pa nyo ka magyagay-aga, sakto man ang ginabuhat mo, dili Igsoon. Always remember, you are talking to God, the Holy One, the one who knows everything for you. Kano sa mag-ampo, kung wala naman ka, kung okay naman kayo ka. Remember, prayer is always helping us in our Christian life. It's the best time, Igsoon. We need to be faithful in prayer. O ilaw, sa mag-ampo, Igsoon, muna yung pinaka-nindot na naa sa imo kung Kristohanon ka. Kung dili ka Kristohanon, okay, di ka mampo, walang problema, ginoo na. Pero kung Kristohanon ka, the best weapon na naa sa imo is prayer. Every morning, kung mabangon ka, ampo sa Ginoo, Lord, ipalayo ko sa mga tentasyon. Lord, ilayo ko sa mga butang na dili maayo. And the only thing mahimo na Igsoon is mauna, muampo dito sa Diyos. Ayaw i-underestimate ang pulong sa ang gitawag na pag-ampo. Kaya naman ang pag-ampo Igsoon is naigahong niya. There's power in prayer. I read recently, nakabasa ko sa usa ka post, ana siya, ang pag-ampo walay bayad. Tama ba? Sumampo ka, lagi, singil ka, o nag-ampo rin, mga arsi ka, nag-parang sa una, kaya nag-ampo. Ampo na akong kalag. Pila ba na? 100 lang, ito lang sa box. O, akong kalag ba, ampo na, matay, ampo na ko dumi, pila mo to, katang dito, medyo walang nahangan ko siya, 500 lang to. Asa naman siya na karon? Ana ako sa purgatorio, kung sinanto to sa langit, huwag mo siguro, nakay lang. Kaya kulit na, para sa ampo. Pero sa tinuod at sana ang pag-ampo, walay bayad. Pero naisukli. Wala ka nila sana. Kaampo ka, walay bayad, pero naisukli. Kung saan sukli? Ang katubagan sa Diyos. Pila lang si Son, nag-pray ka, wala ka kabayad, kaampo ka, ang imo na bata is your time to prayer. Unya, ginaprovide sa ginawa mong kinahanglan, kung sitawa ka na, kaampo ka, walay bayad, pero naisukli. Asa kita na, ato kita na, gano'n pa rin ko, ako kambyo, imong bayad sa, wala ka ba, ako kambyo te, kasi imong bayad, hindi ka, di na mahimo, oy.
kasi, nakikitawag at katubagan ang Ginoo na many times i-prove sa Ginoo, many times ang Ginoo Diyod iyang i-emphasize that all of your prayers is tubagon niya. Even sa chapter 50 verse 15, and then I will deliver thee. Kung matawag ka sa iyong times of trouble, tabangan ka sa Ginoo. O ang may maya ang Diyos, dili yung magagalingan. Next, rayon ka. God wants us to be faithful in our prayer life. Kanina, pagdungan, God wants us to be faithful in church services. God is faithful in our witnessing, in our giving. And number 4, in our prayer life. The question tonight, when was the last time you talked to God? Now, wala pang istorya kung when was the last time you nag-ampo ka. Kaya posible, hindi ka nag-ampo ganina. Pag mata, nag-ampo ka, Lord, thank you for this day. Salamat. Amen. I'm not saying that kind of prayer. Ang ako pang nanakaroon, when was the last time nag-istorya ni mo seriously ang Diyos? Kaya bang ikaw lang ang Ginoo, imong gibutan Ginoo, ampo dili siya kung pila ka minuto. Kasi karang gitapoy na kayo ka, pag makalit na kayo ka, Lord, thank you for this day, I love you. Amen. Lord, thank you for this food. Amen. When was the last time you talked to God seriously? Unsa ang last na panahon? Inidool ka sa Ginoo, istorya ka siya seriously. Na kung wala ka nagsoon, minaundang man, I'm telling you, balik. Amen. God wants us to be faithful in that area sa itong tawag ng kinabuhi. We need to be in prayer. Naay tawag kapag ako, last igsoon lang tugay, for the last points, karong igsoon nga hapon, at over yan, Joshua, chapter 1, verse number 8. A familiar verse na nakuha sa Bible. Joshua, chapter 1, verse number 8. Now God wants us to be faithful in our church services. God wants us to be faithful in our witnessing. God wants us to be faithful in our areas ng tawag igsoon nga giving. And God wants us to be faithful in the area of our prayer life. And the last points for tonight igsoon, Joshua, chapter 1. Matthew, Mark, Luke, Joshua. Tawag lagi mo. Matthew, Mark, Luke, Joshua gani. Nandiyan mo ang Joshua. Okay? Kita ka Old Testament. And then after book of Deuteronomy, Joshua. Chapter 1, verse number 8. Kung na say amen? I want everybody to see this kind of verse of Bible and then ako pasahod sa Bible and then we start begin. This book of the law that thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Okay, once more pa sa ulit. Joshua 1:8, we start begin. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Verse 9, the Bible says, I will not commanded thee, be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Like so, in verse number 8, the Bible says, this book of the law, what's that means? So, it means the Bible. The book of the law. The Bible says, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then shalt thou good what? Success. Like so on, I believe every believers, every of us, we want to have a good success. Tama ba? Amen. Kisa man diri sa inyo, dili magkarogas ng success. Kananta, we want a good success in life. Gusto lang to, ang atong family, sa mabutay nga pamilya to, na kadaugan, na inindot kayo nga pamilya. We want a good success in our future. But remember, so on, the Bible says, you can have a good success if you are day and night meditating the Word of God. Now, the last point is so on, we need to be faithful in our Bible reading. Kumusta na rin? Wala na?
January ni Grilis. Ay nawala na. Ako sa bumili. Ay, pastor, busy sa ko cellphone, pastor. Ay, nag-chat sa ko, pastor. Ay, nag-text ako, wala ko panahon, mabasa. Ang ikaw, kung gusto ka good success, basta ang Biblia. Usa. Usa eh. You're still reading your Bible? Hindi na. I don't know. Hindi na ako makita mo kasi karong gabi. The Bible says, the good success comes by reading His Word. All the week so, the Bible says, we need to be faithful in our Bible reading. We need to be faithful in our Bible reading. So, the Bible is our food spiritually. Remember, ang Biblia mo pagkaon mo spiritually. This is our need every day, not only every Sunday, but every day. Pila igsoon, pila ka adlaw, pila matag Domingo. Sometimes, sa Domingo lang yung maapoy ng Biblia. Remember ka, abot sa Domingo, yung kapagpagan. Ano ba? May apre-apre ang adlaw sa Lunes, at Biyernes. Usahay ko sa gano'n, pili simbahan. Okay lang, simbahan na siya. Nung cellphone, di ba bilhin? Asap. Kasi kapag nasa balay, mauli ka, bahay ka, mag cellphone, bilhin. Pero kung Bible na bilhin din, okay na kayo. Masarap, okay na mo basa, no? Next time na lang. Also remember, ipakita na yun yung sa may hukma ng Biblia. Ang Bible is so very important. Okay now, kaya yung Bible, maunay na kasi mga o sa man, pagtuo. Through the Bible, na-save ka, ani. Through the Bible, na-change mong life. Through the Bible, is all a lot of things na nakabos mong kinaboy. Pinaagi sa pulong sa Diyos. O nga nung karon, what naman kay gana mabasa sa pulong sa Ginoo? Kung sila kamo? Kamo ba ka? Na-design sa Ginoo, required sa Ginoo as a stewards. We need to be faithful in our Bible reading. Every morning, every night, basa ang pulong sa Ginoo naman. Mauni makatabang sa imuha, mauni makatabang sa akuha. It is a word spiritually. Nga bitaw usahay, dali na kay ka ma-open. Nga naman, what ay basa-basa Bible? Gamay istorya lain dayon ka. Gamay sa istorya masakitan dayon ka. Kaya naman, because you are not reading your Bible. The Bible says, great is love thy law, and nothing shall offend them. Kung tinuod ka nagugpas yung Biblia, hindi ka ma-offend. Gamay istorya na gano'n si mga malain rin ka, open na dayon ka. Kung wala kinabuhi sa katang dinexon. That's why it will take the life of a Christian. Kung tinutuod ka na pulong sa Ginoo, wala di maka-open si mama, maski pag si pastor, hindi ka ma-open. Maski pag imong cross, hindi ka ma-open. Maski pag imong iyop, imong pulong ka, hindi ka ma-open. Hindi naman, nakakipulong sa Ginoo. Maski pag wala imong cross, hindi ka ma-open. Okay lang. Maski pag imong cross nga, dapat ka-graduate, nagkaka-graduate mo. Okay lang na. At least, naipulong sa Ginoo, amen? Remember, great peace is the love of the Lord, nothing shall offend them. The Bible is our food spiritually. We need the Bible every day, not only on Sunday. The Bible is our final authority. Now, yung so, matay na ang ginatutlukan din, matay na ang gina-exalt din, pulong sa Ginoo. Salamat na ang Baptist, maulay, gitawag ng authority, ang Biblia. Many churches today so delay Bible authority. That's why we believe that the Baptist is our final authority is the Bible. Let us learn and apply the Word of God. God wants us to be faithful in church, not only in church, but also in our witnessing, not only in our witnessing, but also in our giving, in our prayer, and last, in our Bible reading. Now, may I son? Oo man ako. The question tonight, sa lima kabutan atong tunan karong adlaw, bunta ganina hangtod karong hapon. Mao ko si mga nguli. Are you faithful? Ayaw kung saan mo dapat. Okay? Ayaw kung saan mo dapat. Tamutan ay mo kabari yung gabi. Are you faithful? For example, mubalik ang Diyos unyang gabi. For example, unyang kadlaw alauna, mubalik ang Ginoo. Alauna sa kadlaw, mubalik ang Ginoo. Ang pangutana, sa pagbalik ba niya ang alauna, kana bang alas 10, alas 9, nakabasa ba pulong sa Ginoo o nakampo ba ka? Or maybe, unyang gabi, Domingo man doon, ang pangutana, nasimba ba ka, na-apply ba sa Ginoo sa simbahan? So remember, the questions right before the human, are you faithful? So, dahil tulong kabutang,
na imong madawat, imong maangkon kung faithful ka. Number one. Rahman, pamata, pero last na yun eh. If you are faithful, kaling ito na kabutang imo ni madawat. Number one, it is a reflection of Christ. Kung faithful ka, nag-reflect ka ang Christ. Ibig sabihin, if you have Christ, nag-reflect ang Kristoo ang imong kitawag ang kinabuhi. Nga naging faithful ka tungod kay faithful po si Christ imong kinabuhi. Remember, Jesus Christ, sa diha, nagilangan sa cross, katong gikulata siya, 39 times, kinatiko po 39 times, gikulata, tulog-tulog, pagpasaan sa cross, kung dili pa sa pit ko, ngayon ko siya, mag-aalin ako, undan ako, ipilin ko yung cross, patakas ko yung dagan ko. So even the death of the cross, He is faithful. Gihuman yun niya. Ipasaan ang cross, paako sa cross sa Kalbaryo, ginansang sa ito, wala to o kamot, duwa katiil, ay pinakalas, gibangkaw siya. Niagas ang dugo sa Kalbaryo, wala ang siya niya angat. And in fact, tingin mo siya, it is finished. Human na. Tingin mo siya, Lord, forgive them. Pasayluhan yung mga tawhana, kaya wala sa para sa ilang gibuhat. Instead, yung reklamo ang Ginoo, and sinigsoon ng muyaw-yaw ang Diyos, pero wala, ay ano man, Christ is faithful. That's why if you have Christ tonight, kaminaw, kung faithful ka sa Ginoo, ibig sabihin, you are the reflection of Christ, of His faithfulness. Faithful ka, ay ano man, faithful ang imong manluluwas. Faithful ang imong Savior. Wala pakyas mong kinabuhi. Number two, if you are faithful, number one, it is a reflection of Christ. Number two, it is a refreshes people's souls. Aminaw. You cannot underestimate faithfulness. Every time kung faithful ka, Ikson, huwag mo kapakaroon. Every time you are faithful sa imong gitawag na kinabuhi in every area, na ay mga kalag, na discourage, o ma-encourage tungkol sa imong pag-faithful. Mauna, dili na ma-resonate na, Pastor, yung lang ko, pero if you are faithful, a lot of people, every person na natin kalisod, they look at your lives. Kaya mo kinabuhi ba? Ngayon kapasal ako kinabuhi, wala pulos ni. Wala ni pulos, puro ni kabuha na natin. Kuminaw, kung faithful na ka sa Ginoo, kuminaw, na ay mga tao iksoon na ma-encourage di mo pinaalis yung faithfulness. That's why God requires us to be faithful. Kaya naman, kaya na ay mga alam iksoon na ma-refresh, kaya na si Saul, mga pinakain Proverbs 28:20. I think mauna yung reverse sa revival night. Proverbs chapter 28 verse 20. Pamata, if you are faithful, it is a reflection of Christ. If you are faithful, it is a refreshes people's souls. Mga tao na discourage, kung nakitaan ka faithful ka, ma-encourage sila. Mga tao na walay paglaon, walay hope, kaya mag-faithful ka sa Ginoo, magkaroon sila hope. So that's why, don't underestimate faithfulness. Proverbs chapter number 28 verse number 20. Wala ka sa amen. Okay, itong masawang sabay na. 28:20, ready, start, begin. A faithful man shall abound with blessing, but he that maketh haste to be rich shall not be able. Now, Mark, now show the first praise. Kung sa inyo sa Bible niya, gusto ka blessing? Say amen. Kung sa inyo sa Bible, a what? Faithful man shall abound with blessing. Now, if you are faithful to sa Ginoo, the Bible says, na ay panalangin. There is a blessing if you are faithful sa Ginoo. And that's why, Ikson, if you are faithful to God, number one, it is a reflection of Christ. Number two, it is a refreshing people's souls. Alam ko sa kanina, kung nakitao, hallelujah, pero kay faithful ka, tungkol sa pagka-faithful, na-encourage siya. May mga tao mawalay paglaom, tungkol kay faithful ka sa Ginoo, na sila'y paglaom. It is the reflection of souls. So that's why, ayaw ikaw yung soul, imong faithfulness sa mga utang sa kalibutan. Amen? Nga naman, dato kayo na kalaugan sa uban ng mga tao. Usay ang atong faithfulness, atong ikamit sa barkada. Ang atong faithfulness, atong ikamit sa cellphone. Ang atong faithfulness, atong ginagamit sa mga butang sa rin. In love ta. Ayaw, ipailo iksuon ang mga faithful sa butang ng lutan. Kaya naman, kung imo ng buhaton, dili mahimo ang Proverbs 28:20. If you are unfaithful, there is no blessing. Kaya ang promise sa Diyos, a faithful man shall abound with what? Blessing. If you want blessing in your life, if you want blessing, always remember, you need to be what?
faithful. So it is a refreshing of souls, and nothing so, it is a blessed by God. Na ay kitawag na panalangin, gikan sa Ginoo. Now, ipili na sa mga nuna ng soul ng gabi, before ta makulit, before ta mahuman. Ipili niya questions sa mga nuna. Are you faithful? Dili na kung makita ang soul ng kasing-kasing karon, dili na makita yung mga nuna, pag paminaw, there's God in heaven, knows everything about you. Kung faithful ba ka, or unfaithful ka na servant. Dapat let's pray. Pray to every night close. Alam naman ang so let's pray. Father in the Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, for the message we have heard. Huwag yung buntag, Lord God, ang butang gabi. Thank you, Lord, for allowing us to gather together. Lord, help us to be a good steward. Help us to be a